2015年の私たちのビジョンについて話したいと思います。So today, I'm going to discuss to you, share to you the message na kagaya rin po ito ng ating 2015 PJC Vision. 今年のビジョンは先ほども読んだように霊的成熟に踏み出す。 So kagaya ng binasa natin kanina, ang ating full vision for this year is yung step out to spiritual maturity. もう一度じゃあみんなで大きい声でこのビジョンを読みましょ Okay, う。 so one more time, basahin po natin lahat いい sabay-sabay ですか？大きな声で vision よろしくお願いしま with す。 a loud voice. はい、ワン、ツー、スリー。霊的成熟に踏み出す。もう一度。ワン、ツー、スリー。霊的成熟に踏み出す。はい。この霊的成熟に踏み出す。これの聖書箇所も読みたいと思います。新明記11章の24節。 So for this step out to spiritual maturity natin, buksan po natin yung talata dun po sa Deuteronomy chapter 11 verse 20. はい、じゃあこれも一緒に読みましょう。新明記11章24節。 So sabay-sabay po natin babasahin Deuteronomy 11:24. じゃあ、ワン、ツー、スリー。あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとくあなた方のものとなる。One more time. あなた方が足の裏で踏むところは、ことごとくあなた方のものとなる。じゃあちょっと日本人の人も一緒に英語でもう一回読みましょ So for the Japanese, sabay-sabay natin basahin in English din. う。はい、じゃあ一緒に英語で読みましょう。3、はい。Every place where you set your foot will be yours. はい。皆さん、何年か前にですね、この PJC でフェイシング・ザ・ジャイアントの映画を上映したんですけど、覚えてるでしょうか？ So for this church, naalala nyo, nagpakita tayo ng video or movie with, yung title is Facing the Giants. あの時はですね、アモーレの場所でやって、ほとんどですね、ランチタイムにやったのでほとんどみんな見てなかったんですけども。I think during the time nung nandun pa tayo sa Amore no sa to. So lunch time kasi natin pinakita to, marahil hindi nyo nakita lahat yung movie. 僕がですね、今回このビジョンについて準備してた時に、よくこの映画を思い出してたんですね。 But nung piniprepare ko po yung vision natin o yung message din na ito, naalala ko yung movie na ito. そしてリエさんがね、まだ仕事始まってないのに、なんか映画がありませんかということで、フェイシング・ザ・ジャイアントをお貸ししました。 Then serious ang so bago pa siya mag-start ng kanyang trabaho ngayon, nagtatanong siya kung ano bang klaseng movie meron tayo, kaya binigay ko po sa kanya itong Facing the だから Giants. おそらく一番ね、リエさんが映画の内容を覚えてて、他の人はみんなあんまり覚えてないと思うんですけども。 So probably si Rhea, alam niya to dahil napanood niya, but yung iba, since siguro matagal natin napanood, baka hindi niyo na natatandaan. このフェイシング・ザ・ジャイアントっていうのはね、アメリカンフットボールの高校生のね、アメリカンフットボールのチームの物語で、これ実際にあった話です。 So for this Facing of the Giants, this is actual na nangyari sa isang high school team na kung saan ito nangyari sa Amerika. そしてこの映画を作ったのはアメリカの教会なんですね。 Then yung nag-create ng movie na ito is yung American church din mismo, yung mga church members ang gumawa nito. ね、主役で出てくるアメフトのコーチ、監督も、ね、敵の、ね、ジャイアンツっていう黒い色の一番強い最強の敵の監督ね、すごく太ってる憎たらしい顔してる監督も本当の牧師です。 Then yung coach nitong team, tapos yung kanilang kalaban, yung mataba doon na medyo nakakatakot na maitim, parehas din po silang mga pastor ng church yon. そしてね、ラグビーをやってた生徒たちは教会のメンバーだそうで Then lahat ng mga player naglalaro ng rugby is mga member din po ng す。 church. すっごいクオリティが高い映画でした。 So kung makita natin yung movie, yung quality niya is ね napakataas. なぜあそこまですごい映画が作れたのでしょう。 So what's the reason why they were able to create this kind of movies? それはね、出演者に払うギャラがタダだったからです。みんなボ Dahil ランティ ginawa ア。 kasi nila, lahat ng mga member na sumama dito is mga volunteer. だけど映画アメリカで大ヒットしたんですね。 But in America is talagang number one, nag-hit itong movie. 今度2月か3月にまた久しぶりに PJC でムービーショーイングをやりたいと思います。 So for this coming February or by March, so we will start also to show yung mga movie. その時このフェイシング・ザ・ジャイアントをもう一回みんなで So 見たい。 during that time, I think ipapakita po natin ulit ito para maalala nyo yung movie. その物語を簡単に説明するとですね、 So to explain to you simply yung story ng movie na ito, ものすごい弱いチーム、イーグルスというチームの監督
ね、がテイラーという監督でした。 So merong isang team na napakahina yung team na ito. At ang kanilang coach ay itong si Taylor. ね、地区ブロックの予選でも勝つことができなくていつも負けてばっかりなので、もう、ね、PTA の人たちが集まってテイラーをクビにしようとします So ね。 kahit sa mga beginner, kahit saan sila ilaban, talagang lagi sila natatalo. Kaya nag-decide yung PTA nila na itong coach hindi mapapakinabangan, kaya tatanggalin na lang siya ron sa team. ね、彼はもうね、車走ってもすぐ止まる、ね、ポンコツの車、もうね、家もね、ネズミが死んでてものすごい臭いとかね、奥さんも全然子供できない、もう何やっても、ね、全然ダメな人でした。 Kasi kung titignan mo yung buhay ng si Taylor, Coach Taylor na yon, laging sablay ang kanyang buhay. Kahit siya nagdadrive, mapapunta sa kanilang bahay, marumi ang kanilang bahay, yung kanyang asawa hindi rin po magkaanak. So lahat ng kanyang buhay laging merong mga failure. 彼はクリスチャンだったんですね。 But he is a Christian. だけど弱いクリスチャンです。 But he is a weak Christian. ね、もう泣きながら聖書を読んでね、神様なぜですか。 Makikita mo sa kanyang character yon dahil pagka siya nagpipray sa Panginoon, lagi siyang umiyak. Tinatanong niya si God, bakit nangyayari sa kanya yung ganung bagay? ね、しかしそこの学校にですね、いつも生徒たちのために祈りに来ている老人がいるんですよ。 But in that school, kung saan nando si Taylor, merong isang old man na pumupunta para ipag-pray lagi ang bawat isang estudyante. 一人一人のね、メンバーのね、ロッカーに手を置いてね、祈ってるんです Ang ね。 ginagawa ng matandang yon, nag-iikot sa school campus yung mga locker ng bawat isang estudyante, hinahawakan niya at pinag-pray. そしてその老人がある時、テイラー監督のところに訪ねてきて、ね、神様から御言葉がありますって訪ねてきました。 Then one day, pumunta siya sa lugar ni Coach Taylor para ibahagi, sabihin niya sa kay Taylor na merong salita na pinapahayag ang Diyos para sa iyo. その御言葉がこの黙示録の3章8節ですね。 So ito yung salita na kanya sinabi para kay Coach, itong Revelation chapter 3 verse 8. 私はあなたの行いを知っている。見よ、私は誰も閉じることのできないものをあなたの前に開いておいた。なぜならあなたには少しばかりの力があって、私の言葉を守り、私の名を否まなかったからです。 So sabi dito, I know your deeds. See, I have placed before you an open door that no one can shut. But I know that you have little strength, yet you have kept my word and have not denied my name. ね、皆さんもクリスチャン長くやっていると、こういうね、同じような経験したことあると思います。 So siguro ang mga Kristiyano sa bawat isa ating pag tumatagal din tayo, makaka-encounter din tayo ng もう問題だらけで本当に悩んで祈っても声が聞こえない。だけどある時御言葉が突然与えられて確信が来るんですよね。 Normal sa bawat Kristiyano dumating ang punto na kahit anong dalangin natin, parang hindi tayo dinidinig sa dami ng ating mga problema. Saka ngayon darating yung isang salita na siyang magbibigay ng kalakasan. クリスチャンにとって御言葉が与えられるというのは、もう神様がその約束をもう決めた、もうあなたに与えるものを決めたということです。 So para sa isang Kristiyano, kapag mayroong isang salita na ipapahayag ang Diyos sa kanya, ibig sabihin, yung ipinangako ng Diyos para sa tao yon is decided na po na yun ay kanyang makakamtan. その御言葉を聞いた監督がもうね、あんまり何をしていいのかわからなくて老人に尋ねるんですね。私はじゃあ一体どうしたらいいんですか。 So nung marinig ito ni Coach Taylor, hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Kaya tinanong niya ron sa old man, sabi niya, ano bang gagawin ko? そしたらその老人が監督に言います。ね、信じて受け取るんだ。 Then the old man says kay Coach Taylor, sabi niya, just accept and believe. 農家の人を見なさい。農家の人たちも収穫を信じて畑を耕しているじゃないか。 So binigay na halimbawa, tingnan mo yung mga farmers yung nasa field. Yung mga farmers na yon, talagang sila ngayon nag-aararo, pero umaasa sila na merong mangyayari, may makukuha sila sa field. あなたも同じように祈ったら、ね、信じて収穫の準備をしなさいってい So う。 the same also with you. Pag ikaw ay nag-pray, paniwalaan mo yung pinapanalangin na magkakaroon ka ng harvest. ね、その時から彼は、ね、信じて、祈ってるだけじゃダメだ。自分は信じていることに対して準備をしなきゃならないと気づいたんですね。 So from that day, napuksan ang kanyang isipan na hindi pala enough yung kanyang pananampalataya lang. So ibig sabihin, I believe, then kailangan ako'y gumawa ng mga bagay na ayon doon sa aking pinapanampalatayaan. 監督もチームのメンバーもみんな自分たちは全然弱くてどこにも勝てないと信じていました。 So ganun din yung mga player na under dito sa kay Coach Taylor, naisip niya na hindi sila mananalo dahil sila ay mahihina. しかしですね、神様はあなたの前に誰も閉じることのできない門を今開いたと言ったんですね。 However, ang pinahayag ng Panginoon sa kanya, binuksan ko ang pintuan
para sa harapan mo at walang makapagsasara ng pinto. 勝利の門が開かれているのになぜ入っていかないのか。入っていったなら勝利が与えられるんですよ。 So, ibig sabihin, bukas na yung pintuan para sa victory mo. Pero bakit hindi ka pa pumapasok para i-claim yung pagtatagumpay na yun? しかし信じても入っていかないなら勝利は与えられません。 Dahil kahit ikaw ay naniniwala, not unless na ikaw ay pumasok at kunin mo ito para ito'y sa'yo, hindi yun mangyayari sa sarili mo. 皆さんよく聞いてください。これ僕大事なことを言ってます。クリスチャンの信仰の原則はですね、信じて祈るだけだったら不十分です。信じて祈ったなら私たちはそれに向かって手を伸ばして祝福を勝利をつかまない限りそれは与えられないんですよ。 So this is very important, so please listen. Kasi para sa mga Kristiyano kagaya natin, hindi enough na tayo lang ay maniniwala o sumampalataya. Kung ikaw ay sumasampalataya, yung bagay na isinasampalatayaan, dapat ikaw ay mag-step on, hawakan mo ito, i-claim mo na ito'y sa'yo na para mabuo mismo yung iyong pananampalataya. 監督は信じて準備をすることにしました。 So ang ginawa ni coach is talagang he believed, then siya ngayon ay nag-prepare para makuha niya yung bagay na kanyang pinanampalataya. どんな準備でしょうか。 So ano bang preparation ang kanyang ginawa? ね、弱いチームの人たち、もうね、言うことも聞かない、マナーも悪い、態度も悪いね、生徒たちいっぱい集めてね、もうどこのユースでも同じ問題ですけども、みんな集めましたね、監督は。 So ang ginawa ni coach, inipon niya yung mga player niya na halos mahihina. Yung mga player na yun na halos ayaw makinig kung anong kanyang mga sinasabi. Kagaya ng mga youth din natin, may mga time na hindi rin nakikinig. So ang ginawa niya, ginather po niya lahat yun. ね、そして言いました。で、お前たちは勉強もしない、態度も悪い、練習もろくにしない。ね、これ私たちは一体何のためにアメリカンフットボールをやってるんだ。 So pininpoint niya ngayon ang lahat ng mga kahinaan ng mga player. Ikaw ngayon ay hindi ka nag-aaral, mahihina ka din, hindi mo ginagawa yung tama. So ano ang purpose? Bakit tayo nagtatayo? Bakit tayo naglalaro na maging player ng football? 何のために戦ってるんだ。 So what is the purpose? Bakit tayo lumalaban? ね、もうこれからは成績なんかどうでもいい。 So sinabi niya na there's no purpose, there's no point kung ano man ang maging resulta ng inyong mga gagawin. Hindi yun ang mahalaga. 私たちを通して神様に栄光を捧げるためにアメリカンフットボールをやろう。そう言ったんですね。 So ang sinabi ni coach doon sa kanyang mga player is ang gagawin natin kahit ano ka pa man ngayon, ibibigay natin ang ating sarili sa ikaluluwalhati ng ating Panginoong Diyos. 神様の栄光を表すためにしようと言ったんです。 So sinabi niya, let's move on to see the glory, o para maipakita, to show the glory of God. そしたら神様の栄光を表すために私たちは準備を今から始めなきゃならない。 So sinabi niya na kinakailangan mag-prepare tayo ngayon for us para magampanan natin na maihilig natin yung kaluwalhatian ng Panginoong Diyos sa pamamagitan natin. ベストを尽くして祝福を受け取ろう。そう言ったんですね。 So sinabi niya, let's do our best para makuha natin yung pagpapala na tinlaga ng Diyos sa atin. それから彼らはどうなったの。まず心の準備。本当に心が変えられて信仰が変えられてきました。 So ang nangyari sa player is nag-start sila sa kanilang puso. Nagkaroon ngayon ng start, pagbabago sa kanilang mga puso at nai-prepare ang bawat puso ng isa't isang player. 信仰が変えられるとですね、態度も、ね、勉強に対する情熱も、練習に対する情熱も変えられてきます。 So ibig sabihin, pagkaroon ng pagbabago, renewal dun sa faith natin, affected yun yung ating character, pati yung direction mo kung saan ka lumalakad sa araw-araw mong buhay. なぜなら自分のためにやるんじゃなくて、それを通して神様の栄光を表すためにやるからです。 Why? Because they are doing something na hindi for them, but through them, maihahayag ngayon yung kaluwalhatian ng Diyos. そして彼らはだんだん、ね、勝利をして、最後、もう無敵のね、負けたことのない、ね、チャンピオン、このジャイアンツというチームに、ね、戦いを挑んでいく。 What happened to the players is, nagbago nga sila sa bawat competition na kanilang lalabanan. Lagi silang nananalo hanggang kahuli-hulihan. Yung Giants na kanilang nakasagupa, ito'y kanila rin na pagtagumpayan. まあその結果を話すと今度映画つまんなくなる。 So maybe if we will give you the total story, hindi nyo na ngayon panunuorin yun, mawawala na kayong ganang manood ng movie na to. まあだけどこの映画のね最後のタイトル全部こうねキャスティングとか全部終わるエンディングのところでね Facing Your Giants って書いてました。
But kung titignan natin sa pinaka-ending niya, habang nakikita natin kung sino yung mga cast character ng mga lumabas dito, makikita natin yung panghuling salita doon, facing the giants. この映画が言いたかったメッセージはそこにあると思いますね。 So nandun yung pinaka-point na gustong ihayag ng movie na ito. 敵は無敵のチームジャイアンツじゃなくて、あなた自身の中にある巨人に立ち向かえということです。 So ibig sabihin is, hindi yung giants na kanilang nakaharap, kundi ikaw mismo, haharapin mo yung giants na kinakaharap ng iyong buhay sa araw-araw. 誰かが敵なんじゃなくて、一番の最大の敵は自分自身の中にいるんだということです、ね。 Yung kalaban mo, hindi kung sino na nasa labas. Yung pinaka-giants na yung dapat harapin ay yung nasa sarili mo, nasa loob mo. 今年の私たちの PJ 式の目標もそこの同じ目標です。 So the same also, our vision or our target for this year is kasama din po, kaparehas din po nito. 霊的成熟に踏み出すということはどういう意味でしょうか。 So ano ibig sabihin na let's move into spiritual maturity? Ano ibig 私たち sabihin が nun? クリスチャンとして成熟したものとなるためには、私たち自身の中にいる巨人と戦って勝利しなければなりません。 So for us to become mature, kailangan po mapagtagumpayan natin yung kalaban natin sa ating sarili. Yun po yung tayo. 私たちの中にある問題とか、ね、心配とか、ね、いろいろな恐れとか、他にいろいろな、ね、今までクリスチャンとして戦ってこなかった分野、勝利してこなかった分野に勝利していって、私たちは成熟していかなければなりません。 So what are those giants na dapat nating mapagtagumpayan? Yun po yung nasa sarili natin, yung ating mga pagkatakot, kahinaan, iba't ibang problema natin kinakarap sa buhay. Yun po yung mga giants na dapat nating harapin at dapat nating mapagtagumpayan. それは私たちが勝利して成熟して神様の栄光を表すものとなるためです。 So this is for us to fight those giants para mapagtagumpayan natin ito para maluwalhati ang ating Panginoong Diyos. それでは、ね、今年のテーマである霊的成熟に踏み出すということは、ね、一体どういうことなのか、そのことを詳しく今からメッセージしたいと思います。 So today I'm going to explain to you, ano ba ibig sabihin? Let's step on or let's move on into spiritual maturity. Ano ba ibig sabihin nun? じゃあスライドを次お願いします。この先ほど読んだ新明記のところというのはですね、モーセが死ぬ直前にヨシュアとイスラエルに対して話した、言ってみれば最後のことを遺言ですね。 So ito yung binasa natin kanina sa Deuteronomy. Ito yung parang nag-transfer from pamamahala ni Moses after siyang mamatay bago i-take over ni Joshua. So parang last will niya, yung huling salita niya. 私たち、今年の目標は霊的成熟に踏み出そうという目標ですけども、 So our PJC vision for this year is the same also. Let's step out to spiritual maturity. もっと具体的に理解するためにクリスチャンの信仰の成長の段階には7つの段階があることを皆さんに今から説明したいと思います。 So for you to understand everything, ipapaliwanag ko na meron pong 7 bagay na ang bawat isang Kristiyano ay daanan para po tayo ay dumating doon sa spiritual maturity. ね、1番目の段階、それは群衆の段階です。 So number 1, yung first natin steps is yung crowd. Yun yung crowd level o stage. 福音書を読むとイエス様の周りにはいつも群衆がいました。だけど彼らはイエス様とついて歩きましたけれども、気に食わないことがあるとすぐ離れていなくなる人たちです。 So titignan natin during yung missionaries na ating Panginoon, marami laging karamihan na tao na nakapaligid sa Kanya na sumusunod. Pero sumusunod lang po sila, agad-agad din pong nawawala. しかしここの中でイエス・キリストは私の主、私の神と信じて自分の罪を悔い改めた人たちが、ね、信者となります。 But out of that crowd, yung mga tao na sumampalataya, yun po yung mga nagbago, yun po yung nagiging believer. ここには大きな川が流れててですね、ここを渡らなければ、ね、救いはありません。それが水のバプテスマを表してます So ね。 merong malaking ilog na dumadaloy sa gitna ng crowd at saka ng believer. So yun po, nagre-represent ng baptism. イエス様を信じた人たちの、ねイエス様を信じて信仰が成長するためには
教会に加わる必要があります。悪い人たちは教会にイエス様を信じても教会に通おうとしないので全く信仰が成長しません。 Then after yung isang tao ay nag-believe o naging believer siya, nagiging isa siya ngayong member ng church. Not unless na yung taong yon ay hindi sumama sa isang church, yung kanyang pananampalatay unti-unti rin po yung mawawala. まず、ね、神の家族を愛することから始めることが、ね、クリスチャンの第一歩ですね。 So this is the first step para sa isang Kristiyano na mapabilang siya muna sa pamilya ng Diyos o sa isang simbahan. この1、2、3、1、2、3まではクリスチャンとなる段階です。 So from 1 to 3, ito yung steps kung saan ang isang tao ay magiging isang Kristiyano. しかし今度3番、ね、1番と2番に大きな、ね、壁があったように3と4番にも大きな壁があります。 So gaya na nabanggit ko, between sa 1 and 2, merong isang malawak na ilog, sabihin na nating pader na mamagitan. So the same din po, sa 3 and 4, meron din pong namamagitan na pader na malaki. ただのクリスチャンから献身者になる段階です。 So ito yung wall na kung saan, ay yung pagitan na kung saan, from normal member o church member, magiging isang minister. ここまではですね、神様を信じていますけども、自分の方が大事、自分が中心です。 So yung stage 3, ito yung mga believer na sumasampalataya na sa Panginoong Diyos. But yung kanilang priority ay yung kanila pang sarili. しかしここから3から4番になるときに、ね、神様の方が大事、神様を一番として生きるようになります。 However, ito yung direction from 3 to 4, ito yung direction na kung saan magbabago ang kanilang kaisip at pananaw na ang kanilang sarili ay kanilang iwan, ang kanilang maging direksyon ay upang paglingkuran ang Panginoong Diyos. ここの大きな川を渡るためには聖霊のバプテスマが必要です。 So in order to overcome o yung matawid nila yung malaking ilog na yun it's very important na sila yung mabaptize sa Holy Spirit. 自分の力では神様を大事にしたいというふうにはならないんですね。 So it is not possible na using their own strength, magiging priority nila ang Diyos, hindi po mangyayari yun. 献身者の段階にも3段階あります。で、奉仕する人、それから奉仕する人からだんだんリーダー、奉仕する人たちを育てる人ですね。 Then from the minister to become leader, ito po yung lugar na kung saan is talagang kailangan mong mag-grow para mula sa isang pangkaraniwang ministro maging leader. そしてリーダーから今度は宣教者、宣教者というのは今度最初に戻っていって群衆の人たちに届いてイエス・キリストを伝える人たちです。 Then for a Christian, para maging isang leader, ang susunod na stage niya is para maging missionary siya. So ano magiging mission siya? Ang magiging mission niya, pabalik yung stage 6, papunta ulit sa crowd para i-mission naman niya yung mga tao na hindi pa そして sumasampalataya. 最後の最後にまた大きな壁があります。 Then last sa kauli-ulihan is malaki pa rin pader o pagitan ang あま namamagitan. りメッセージされませんけれども、火のバプテスマを取らなければここには行くことができません。 So ito yung pinaka-importante dahil not unless na tayo mabaptize with fire, hindi po tayo makakatawid ulit sa pang-pitong stage. 最後は主のしもべですね。 Mula sa 6, papunta sa 7, yung pang-pito, yun po is to become a servant of God. ここになった人はもう主が、ね、中心から今度は主が全てになる人です。 So from the number 6 to number 7, mula sa pagiging sentro na ang Diyos ang kanilang sentro ng kanilang buhay, sila ngayon ang magiging alipin mismo. Ang kanilang buhay nakasalalay, kanilang sinuko na sa Panginoong Diyos. 火を通って全て自分のものが焼き尽くして神様だけが残った人です。 So ang ibig sabihin is dadaan yung Kristiyano yung sa apoy para ang lahat ng mga bagay na para sa pansarili nila is matutunaw at ang kanilang matitirang buhay ay kanilang gagamitin lang sa ね Panginoon. パウロは言いました。ね、もはや私が生きてるんではない。ね、私の中にいるイエス・キリストが生きてるんだって言いましたね。 So ito yung sinasabi ni Paulo, sabi niya na, I'm no longer live by myself, but I live for God. パウロはね、他の言葉で私は全てをイエス・キリストのため、十字架のためにしているんだと言いました。 So ito yung sinabi ni Paulo, na ang kanyang buhay na kinabubuhay ngayon ay hindi para sa kanya, kundi ito'y para sa cross ng ating Panginoon. ここが私たちのゴールですね。 So this is our final goal. ね、このようにキリスト者には7つの段階が成熟するために信仰が成熟していく7つの段階があります。
So for a Christian, para maging isang spiritual growth, talaga mag-grow ka spiritually, meron pong 7 stages kagaya ng pinaliwanag. 実はイスラエルの歴史を見るときにその7つの段階を詳しくイスラエルの歴史が表しています。 If we will read the history of Israelites, makita natin na yung 7 steps na ito napapaloob sa history nila. エジプトでイスラエルは罪の奴隷でした。 So titignan natin, ang mga Israelita ay isang alipin mula sa Egypt. しかし航海を渡って初めて奴隷から解放され救われたんですね。 But after na kanilang matawid ang Red Sea, mula sa pagiging alipin, naging isang malayang tao sila na namuhay sa この disyerto. 航海は水のバプテスマを表しています。 So yung Red Sea, it reveals or represent ng water baptism. アラノで彼らはね、それまでただのイスラエルという奴隷の民族でしたけれども、そこからやがてイスラエルというね、一つの国家に、一つの大きな民族に成長を遂げていきます。 Then from Egypt, mula sa pagiging alipin nila nung sila'y dumating na sa disyerto, dun sa desert na buo na mula sa pagiging alipin, nagkaroon sila ng kanilang nationality na maging Israelita o bansang Israel. 皆さん覚えてますか？航海を渡ったうちの全員がアラノで死にました。 So kung titignan natin na yung bawat isa na alipin mula sa Egypt na napunta ng disyerto, karamihan sa kanila ay namatay. わかりますか？奴隷のままでは約束の地に入れないんですね。古い人が死んで新しい人だけが約束の地に入っていきます。 Kung titignan natin, dahil ang mga nakatawid mula sa Egypt, nakatawid sa Red Sea, lahat yun, dati silang mga alipin. Pero ang condition is, hindi sila makakatawid, not unless na sila ay maging malaya. 約束の地に、ね、入るまで、古い人が死ぬまで40年かかりました。40というのは試練を表しています。 So ibig sabihin, yung mga tao na mula sa Egypt na natawid ng disyerto is inabot ng 40 years. So ibig sabihin, meron pong nire-represent na yun ay trial para pagbaguhin yung bawat isang Kristiyano. ね、今、試練に遭っている人たち、不平を言わないでください。ね、試練というのは古い私たちを殺すために、古い私たちが死んで新しい人に生まれ変わるために与えられているんです So ね。 disyerto na sinasabi, nagre-represent po ito ng mga trials na may encounter ng bawat isang Kristiyano sa buhay. Kaya hindi natin pwedeng i-reject yung trials na na-encounter, yung disyerto na na-encounter natin sa buhay. 新しい人だけが約束の地に入っていきました。ね、その川を渡ったのはヨルダン川です。それは聖霊のバプテスマを表しています。 Because this is the condition of God, na ang bawat isa na nagbago lang o nabago, ang makakapunta lang din sa Promised Land. At bago sila makapunta sa Promised Land, they have to pass through yung Jordan River. 彼らはこのカナンの地で敵を、ね、倒し、国々を征服し、イスラエルという国を作っていきました。 Then, nung sila tumawid sa Jordan River, nung makarating sila sa land of Canaan, tinalo nila lahat ng mga kalaban doon, sa kanila ngayon naangkin yung lupain at naitayong muli o naitayo nila yung sarili nilang この bansa. 違いが分かりますか、皆さん。 Alam ninyo yung pagkakaiba Arano mula to, dito Canaan sa of Sinai. disyerto at saka sa land of Canaan. アラノに敵はいませんでした。 Nung dumating sila sa disyerto, wala silang kalaban. アラノでは自分の罪と戦ったんですね。 Ang kanilang naging laban ay yung sarili nilang kasalanan na ito ay nabago sa kanila. 彼らは欲望と戦い、ね、罪と戦い、そして不信仰と戦って、その全員が死んでいったんです。 So ang lahat ng kanilang ginawang pangkibaka doon sa disyerto, yung kanilang mga kasalanan, yung kanilang mga hindi pananampalataya, kaya lahat yung sinubok sa kanila para ito'y mawala at maging bagong tao sila. しかし約束の地ではですね、自分との戦いはもうありません。 However, in the land of Canaan, yung promised land, wala na nangyaring laban para sa sarili nila. そこは巨人たちが住んでいる地でした。 But sila ay nakibaka dahil yung land of Canaan ay mga giants ang そ nakatira. の巨人たち、ジャイアンツと戦って勝利するためには、成熟したものでなければ勝つことができないんですね。 So for them to fight or to overcome yung mga giants na yon, kailangan maging matured ang bawat isang Israelita. そして、ね、やがて十字架、イエス様の十字架がやってきます。 Then after that, is darating sila ngayon sa cross ng Panginoong Jesus. イエス様の十字架を通って、今度は約束の地から本当の神の国がスタートしたんです Then ね。 through the cross of our Lord Jesus Christ, saka lang ngayon sila makakapasok sa kingdom of God. 私たち自身が十字架に本当につかなければ、本当の意味で
神の国を経験していくことはできません。 So the same also with us. Not unless we go through the cross of our Lord Jesus Christ, we cannot enter the kingdom of God. このイスラエルの歴史の中で、ね、特に重要な役目を果たしたのがこの荒野から約束の地に入っていった、ね、ヨシュアの働きです。 So kung titignan natin yung history nito, ang pinaka-importante mula dito sa pagtawid nila sa disyerto papunta sa land of Canaan, napakahalaga yung books of Joshua o yung mismo ginawa ni Joshua. モーセはですね、エジプトで奴隷だったイスラエルを、ね、エジプトの地から救い出す働きをしました。 So ang ginawa o yung misyon ni Moses is para iligtas lang ang mga Israelita mula sa pagkaalipin para sila maging malaya. モーセというのは、ね、いつでも立法の象徴、旧約聖書の象徴として表されています。 Si Moses is just nagsisimbolize nung Old Testament. Sabihin na natin yung batas. わかりますか？御言葉によってでなければ私たちは救い出されないということです。罪から救われないということですね。 So meaning, not unless we receive yung word, hindi po tayo maliligtas mula doon sa kasalanan. しかし、御言葉は古い私たちをここで殺していきます。 However, through that word, ang luma o yung old self natin, yun po ang magbabago, tutulong para mabago yung ating sarili. 御言葉だけではですね、私たちは罪を指摘されたとしても約束の地に入ることはできないんです。 But through that word, although tayo ngayon ay tutoy pinpoint sa atin yung ating mga kasalanan, hindi pa po tayo makakarating doon sa land of promised land. 御言葉を行いの人が必要です。 It is very important for a person to obey or to implement yung word. それがヨシュアですね。 So this is Joshua. Siya yung nagtumupad doon sa kautusan. モーセはエジプトから人々を救い出して荒野に導きましたけれども、ヨシュアは荒野から人々を約束の地に導き出しました。 Si Moses, ginaid niya yung mga tao mula sa pagiging alipin papunta sa disyerto para maging malaya. But si Joshua, from kalayaan, papunta rin mismo sa promised land. ヨシュアというのはイエス・キリストの象徴です。 Si Joshua is nagre-represent or nagsisimbolize ng ating Panginoon. ジョシュアとジーザスと同じ意味ですね。主は救いという意味。 The meaning of Joshua is the same alsoの meaning ni Jesus. Meaning is Savior. ヘブル語ではヨシュアはイエシュア、ね、イエス・キリストもイエシュアです。同じ名前。主は救い。イエス・キリストと御言葉がなければ約束の地に入れないということです。 So in Hebrew word, yung Joshua is Yeshua rin yun. So yung Yeshua, parehas din po ng pangalan ng ating Panginoong Jesus na si Jesus. So yung batas, papunta lang po dito sa kanilang pagiging malaya. But not unless nandun si Joshua, hindi po sila makakarating na magagabay para makarating sa promised land. モーセは荒野で、ね、人々に立法、聖書の御言葉を教え、そして神の約束とビジョンを与えました。 So si Moses, ang naging obligation niya is ihayag sa kanila ang salita ng Diyos, sila'y palaguin para maunawa, for them para ma-prepare, para pumasok dun mismo sa promised land. しかし、ヨシュアが御言葉に従って、御言葉を行って、神の約束とビジョンを実現させたんです。 But what Joshua did is, in-implement niya o sinunod niya yung word na itinuro ni Moses sa mga tao para makarating sa promised land. わかりますか？モーセがビジョンを与え、ヨシュアがビジョンを実現しました。 So ang ginawa ni Moses is to give the vision para sa mga Israelite. But si Joshua is to realize or to implement yung pinaka-vision. モーセが、ね、約束を与え、ヨシュアが約束の地を所有しました。 So ang ginawa ni Moses is to give the promise to the Israelites. But si Joshua is to have or to achieve yung promise. モーセは御言葉を荒野で与え、そしてヨシュアが御言葉を約束の地で行いました。 So ang ginawa ni Moses, binigay niya yung salita sa bawat Israelita dun sa disyerto. Ginawa ni Joshua, sinamahan niya yung mga tao para ma-achieve o mangyari yung salita na inihayag sa mga Israelita. ヨシュアの1章2節にこのように書いています。 So basahin po natin sa Joshua doon sa pangako. モーセは荒野で死ななければならなかったんです。 So parang nakaset na siya na dapat is mamatay siya talaga doon sa disyerto. なぜかというと、モーセは立法の
シンボルだからです。 Why? Because Moses is just a symbol of law. 立法の行いによっては約束の地に入ることができない。 Because through the deeds of law, we cannot or nobody could enter to the promised land. 約束の地に入るためには私たちにはイエスシュア、ヨシュアが必要です。 So for us to enter the promised land, it's very necessary. イエス・キリストに従っていかなければ約束の地に入ることが So できません。 meaning, we need to follow our Lord Jesus for us to enter to the promised land. 入るだけではない。ヨシュアのしたことは約束の地を所有したということです。 So this is not just to enter, but to ipinangako ng Diyos through Joshua is to claim, ibig sabihin, makamit natin yung pinangako. ヨシュアに従うとき、イエスに従うとき、私たちは御言葉を行うとき、ね、約束を、御言葉の約束を所有できるということなんです。 So to follow the Lord, or to follow Joshua, ibig sabihin, yung kung ano ang ipinangako niya sa kanyang salita, yun po ay ating makakamtan. モーセというのは御言葉の象徴です。 So, because the Moses is just a symbol or symbolize the word. 皆さん御言葉信じてますよ So, ね。 naniniwala tayo sa salita ng Diyos, di po ba? 御言葉の約束によって私たちは救われたんです。 So, tayo naligtas dahil sa pangako ng salita ng Diyos. だけどなぜ旧約聖書だけで、ね、十分でなかったんでしょう。 However, bakit hindi enough yung salita o yung law na nasusulat sa Old Testament? なぜなら旧約聖書というのは約束とビジョンを与える書だからです。 Why? Because yung Old Testament is just to give us yung promise as well as yung vision na dapat nating sundan. だけど救いが完成するためには、ね、新約聖書が必要でした。 But to complete or to make the promise perfect is napakahalaga ng part ng ating Panginoong Jesus. 神の約束とビジョンはイエス・キリストによって新約聖書によって、ね、It is finished 完成したんですね。 So ito yung sinabi nga ng ating Panginoong Jesus. For them, para makomplete yung pinangako sa lumang tipan, kailangan ang bagong tipan na kung sa ating Panginoong Jesucristo, kinumpleto niya lahat. Kaya sabi niya, it is finished. イエス様、神様が命じたのはですね、いよいよモーセが死んだ。あなたはこのヨルダン川を渡って私が、あなたに与えようとしている場所に行きなさいということです。 So ito yung sabi ng Panginoon dito kay Joshua, ang aking alagad na si Moses ay patay na. Pero ikaw mauna, papasok kayo ngayon dun sa lupang aking ipinangako. 皆さん知ってますか？そのカナンの地というのはですね、巨人の種族がいて、もうね、2メーター、3メーターになるような人々がいたと聖書に書かれています。その巨人の地に入っていって、その人たちと戦い、その地を全て征服しなさいと言ったんですね。 So nabasa natin sa Old Testament kung ano sinasabi ng Panginoon. Inihayag niya doon na yung land of promise, ayun yung matinitirahan ng mga giant, 2 meters o 3 meters, balalaking mga tao. So ang utos sa kanila is to enter, then fight with those giants, patay sila lahat, at i-claim yung lupa na yun ay para sa kanila, na para sa Israelita. ここにヨシュアの使命、ヨシュアのミッションがあります。 So makita natin dito yung mission ni Joshua. ヨシュアの一番のミッションは何でしょう？ So ano yung number 1 mission ni Joshua? このカナンの地というのは巨人だけが住んでいるという場所であります。その人たちはですね、偶像礼拝を行い、自分の子供たちを火に捧げ、ね、生贄として殺し、そして勧誘することによって雨を降らせるという、ね、もう悪に満ちている場所でした。 So, ang mission ni Joshua is para linisin yung lugar na kailang pupuntahan. Dahil yung Kanaan, hindi lang po ito tirahan ng mga higanto, yung mga giants, but nandun lahat yung immoralidad, yung pag-worship nila sa mga idol, at iba't ibang mga kasamaan o kasalanan na ito'y kailangan linisin niya pagpasok nila dun sa Kanaan. ヨシュアの使命はですね、そこの場所に行って、それらを滅ぼして、ね、その俗悪の地、邪悪の地を神の国に変えていく。これがヨシュアの使命です。 So the mission of Joshua is to enter into that land, linisin niya lahat yun, at baguhin ito para ito'y maging isang kaharian ng Diyos o maging lupa ng Panginoong Diyos. ヨシュアの使命は実はクリスチャンたちの使命です。 Yung mission ni Joshua is also the same mission that we have as a Christian. この世の中に神はありません。この世の中に神がいません。 Dito po sa mundo na kung titingnan natin, wala pong Diyos. 罪に満ちている世の中です。 Dahil alam natin ang sanlibutan ay pinagharian ng kasalanan. 私たちはそこに出て行って信仰によって戦い、この世の中に神の国を獲得していく、所
所有していくことが私たちの働きです。 Ito yung misyon na ibinigay sa atin na tayo'y humayo sa sanlibutan para makibaka at lahat ng kasalanan ito yung palisit baguhin upang ito ay maging kaharian ng Diyos. ヨシュアに必要なことはただ一つだけでした。 One important na bagay, isang importanteng bagay lang po ang naiwan sa buhay ni Joshua. それは信仰と従順を行うということです。 So ito'y napakahalaga, faith and obedience. 出ていけと言われたところに出ていくことだけでした。 So pag sinabi ng Panginoon sa kanya na humayo ka, hindi lang pwedeng ikaw ay hahayo lang. 彼が踏んだ場所が与えられるんですね。 Dahil ipinangako ng Diyos na ang bawat lugar na apakan ng kanilang paa, ito ay binibigay sa kanila ng Diyos. 彼が出ていくならば、そこはもう神様によって与えられてるんです。 If they will step out, lahat ng kanilang aapakan, ito ay ibinigay na ng Diyos sa kanila. 先ほどの映画と同じですね。信じたことを、信じただけでは十分じゃない。信じたならば、それを行わなければいけないということです。 So gaya nga ng sinabi ko kanina related dun sa movie, to believe is not enough para sa atin. Kung ano yung pinapanampalataya, dapat you have to step out. I-claim mo ito na ito ay para sa iyo. ヨシュアの武器はね、槍とか盾とかではありません。 The armor of Joshua is not yung spear o yung espada. 軍隊の多さではありません。 So hindi rin ito dun sa karamihan ng kanyang mga sundalo. 彼の最大の武器、それ忠実さです。 But yung kanyang pinaka-main na armor, yung sandata niya, is yung obedience. 彼は神に言われたことを何一つね、不従順に行うことはなく、言われた通りに行っていったので約束の地を取りました。 Ang character ni Joshua, kung bakit niya nakuha yung mga bagay na pinapakuha sa kung ano sabihin ng Panginoong Diyos sa kanya, wala siyang ibang sinasabi kundi ito'y kanyang sinusunod at ginagawa. 皆さん、イエス様のことを思い出してください。 Alalahanin po natin ang ating Panginoong イエ Diyos. ス様は言いましたね。私は何一つ自分の思うことをしているのではなく、父の御心を行うためにここに来たんだ。 So ito'y sinabi ng ating Panginoong Diyos, ako'y dumating sa libutan ito, not by my will, but to fulfill the will of my Father in heaven. ヨシュアも同じです。神の御心だけを行うとき、彼は約束の地を占領してきました。 So this is also the same with Joshua. Na ang purpose kung bakit siya papasok doon sa promised land is to fulfill the will of God. 約束の地に出ていくという、ね、約束の地を獲得するために必要なのは信仰と従順です。 To step out and to claim yung ipinangako ng Diyos sa kanila is very important to have yung faith and obedience. だから私たちも神の約束をいっぱいもらっていますけれども、その約束を自分のものにするためには信仰と従順、それを行う必要があるんですね。 So for us also is the same. Dahil napakaraming pangako ang Diyos na nasusulat, pero for us to claim yung mismong pangako ng Diyos, kailangan natin yung pananampalataya at ang pagsunod. PJC にもね、御言葉が与えられてます。予言が与えられてます。ビジョンも約束も与えられてます。しかし行ったところだけそのもの約束が自分たちのものになるんです。 So for PJC ganun din, ibinigay niya sa atin ang vision, ibinigay na rin sa atin yung mga pangako ng Diyos. But kinakailangan natin na mag-step out, i-claim natin, kunin natin kung ano mang pinangako niyon. Saka lang natin makakamit kung ano ang pinangako talaga. だから今年の目標、霊的に成熟に踏み出すということは、私たちの信仰、信じていることと従順さを実際に行うということです。 So that's why for our mission or vision for this year is to step out into spiritual maturity. Meaning, tayo po ngayon ay mag-step out talaga sa pamamagitan nating pananampalataya at pagsunod sa pangako ng Diyos, at ito ay ating kukunin ayon sa ipinangako ng Diyos sa atin. じゃあ最後にですね、今年のチャレンジをシェアしたいと思いますけれど So も、 finally, this is the challenge for us for this year. ヨシュアに向かってこのように主が言われました。 So ito yung sabi ng Panginoon kay Joshua. 聞きなさい、イスラエル。あなたは今日ヨルダンを渡ってあなたよりも大きくて強い国々を占領しようとしている。その町々は大きく、城壁は天に高くそびえている。そのためには大きくて背が高く、あなたの知っているアナク人である。 Ito sabi ng Panginoon, Hear, O Israel, you are now about to cross the Jordan to go in and dispose nation greater and stronger than you, with large cities that have walls up to the sky. The people are strong and tall Anakites. 皆さん、
このアナク人というのはどういう人たちでしょ Para sa inyo, sino ba to o ano bang klaseng mga tao itong mga Anakites na to? う、ね、聖書を、ね、ご存知の方は、ね、思い出すことができると思います。 So for those familiar with the Old Testament, alam natin siguro kung anong klaseng tao itong mga この Anakites. アナク人というのは40年前、ね、12人のスパイが、ね、カナンの地に送られた時に、ね、そこに大きな巨人たち、アナク人たちがいて、イスラエル人たちは、ああ、もう私たちはあそこの地には行けない、戦っても殺されるだけだ、私たちはあそこに行きたくない、そのように言った、ね、その時彼らが見たのがアナク人です。 So ito, naalala natin, 40 years ago, nung nasa disyerto pa, yung mga Israelita, nagpadala ng 10 spy dun sa Kanaan para makita. Nung dumating yung 10 spies doon, nakita nila itong mga Anakites. Ang sabi nila, hindi na tayo papasok dun sa Kanaan dahil napakalaki. Mga higante pala yung mga Anakites na to. Sila yung nakita ng 10 spies nung una silang pumunta ron sa Kanaan. その時実は神様も約束の地を与えていたのに、彼らはそれを行わなかったのです。踏み込んで入っていかなかったので、その時の人たち全員が入ることができず荒野で死にました。 During the time, God already given to the Israelites the promised land. But wala pong nakapasok doon sa 10 spies na yun, o sa lahat ng lahi nila, dahil hindi sila may nag-step out sa kanilang pananampalataya. しかし40年経ってもう一度主が同じようにヨシアに言われました。次 next step, But please. after 40 years, the same din po, same din ang salita na inihayag ng Panginoon kay Joshua. あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。過去形で After すね。 40 years, ito yung sinabi ngayon ulit ng Panginoon kay Joshua. I will give you every place where you set your foot as I promised to Moses. もう神様はね、あなたがそこに入っていった場所は必ずあなたに与えている。もうそれはあなたのものだと言われているんです So ね。 ibig sabihin, ito po yung gusto ipahid ng Panginoon sa kanila na ang lugar na iyong napasukan na o inapakan na iyong paa, ito'y binibigay ko na sa iyo. Ito'y pag-aari mo na. ね、このサンタローサでは次々と新しいビレッジが建ってますけども、 So kung titignan natin sa Santa Rosa, napakaraming mga village subdivision na ngayon ay na lumalabas o itinatayo. あなたが入っていった場所に、ね、シートを引いたらことごとくそこを与えようって言ったら皆さんね、一生懸命だけどいっぱいシートを貼ると思いますね。 So paano kung sabihin sa iyo ng Diyos, lahat ng papasukan mo sa subdivision na kung saan may nakalatag na mga, tawag nito, yung tabing, lahat ng apakan ng paa, yun ay para sa iyo. Ano kaya ang mararamdaman mo kapag sinabi ng Panginoong Diyos yan sa iyo? 入っていってそこにシートを引いてね、紐を囲ってね、真菅原書くだけでそこを自分のものになるんだったらなんぼでも入っていくと思います。 So ito'y sinabi ng Panginoon sa inyo na pagpasok mo doon, subdivision nun, lagyan mo ng tali, lahat ng masusukat mo is sa'yo. Kahit ilang peraso, yan ay sa'yo. だけど神様は同じことを言ったんです。あなたが入って足の裏で踏んだらもうそこはあなたに与えようと言ったんですね。 Pero in actual, design din po ito. Itong salita na to na inihayag ng Panginoon kila Joshua. Lahat ng aapakan na yung mga paa, yun ay pag-aari mo. ね、不動産に興味がある人たちはもうこんな美味しい話はないと思います。 So siguro, para sa mga developer, kung ganun ang panampalataya natin, hindi ito maganda para sa kanilang negosyo. ね、もうゲートの前で今からあなたが踏んだところ全部与えようと言ってるのに入っていかない人は愚かですよね。 Then, kung titignan natin, alam na, sinabi na sa atin, lahat ng papasukan mong lugar, lahat ng yung makikita o apakan ng paa ay sa'yo. Pero yung mga tao na hindi pa susunod o hindi pa gagawa noon, ibig sabihin, yun yung mga talagang kulang na sa kaisipan. しかし40年前イスラエルの民はですね、おそらく300万人400人いたと言われるイスラエルの民全員が与えると言っても入っていかなくて全員入れなかった。 But in ako, nangyari din po 40 years ago doon sa mga Israelita sa kanila nung time na yon. Dahil sinabi na ng Panginoon na kayo ay pumasok at lahat ng apakan ng paa sa inyo, meron pa rin hindi pumasok. At lahat ng yun ay nangamatay at hindi nga po nakamit yung ipinangako ng Diyos sa kanila. ここにいるみんなが神様を信じていると思います。 So I think all of us ay sumasampalataya sa ating Panginoon. そして神様の御言葉も信じていると思います。 And for those Israelites then, nanampalataya sila sa Panginoon. しかしそれだけじゃ不十分ですね。
But hindi po enough yung kanilang pananampalataya. 約束を信じているんだったらば、その約束を行うとき、私たちは行った分だけ与えられるんです。 Because hindi enough yung pananampalataya. Dahil ang bawat isang sumasampalataya na hindi sumusunod, yung pagsunod ang mahalaga dahil yung pagsunod mo, yung aapakan mo at ang makakamtan mo mula doon sa ipinangako. 皆さん、今日からですね、私は吉明をメッセージしていきますので、どうぞ家に帰ったら吉明を読んでください。 So from now on, I'm going to share to you yung message kasi related dito sa Joshua. So pag uwi nyo ng yung bahay, pag-aralan po ninyo yung the book of 吉 Joshua. 明を読むと一つのテーマが見えてきます。 So kung babasahin natin yung Joshua, merong isang tema tayo roon madidiscover. それはですね、与えることは神の仕事であり、所有することは私たちの仕事だということです。 So ang makikita nating tema rito is, to give this is a responsibility ni God. But for us, para gumawa, para kunin yung kanyang ibinigay is obligasyon natin bilang isang Kristiyano. 与えることが神の責任です。しかし、私たちが入っていて所有することが私たちの責任なんです。 So it is the responsibility of God to give para sa atin. But to claim, to do, and to achieve is yun po ang ating 今 responsibility. 年この吉明を実際に私たち読むだけではなく、それを行っていきたいと思います。 So for this year, I want to not only para basahin lang itong sa Book of Joshua, but para ito'y gawin natin at i-implement natin sa ating buhay. これはですね、大昔の歴史の書ではなくて、私たちの信仰の戦いのマニュアルです。 So the book o yung Bible is not just a libro na nangyayari nakaraang taon, but ito isang manual para sa atin, para magawa natin ngayon sa present nating sitwasyon. ね、私たちの、ね、中にいる巨人は誰でしょう。 So sino ba yung giants na nasa atin ngayon? 私たちの占領すべき、勝利すべき、ね、領域、エリアは何でしょうか。 Ano ba yung mga area ng ating buhay na dapat nating baguhin, dapat nating labanan, at dapat nating mapagtagumpayan? 私たちはそれに戦いを挑んで、そこに、ね、戦うときにその場所、エリアが与えられていくんです。 So may ibibigay na area the moment na tayo ay lumusong upang lumaban. もしあなたの戦う場所、それが不信仰とか、ね、失望とか、もしそういうものであったとしたら、私たちはどうしたら勝利できるでしょう。 So for example, yung area na yun ay yung mga area ng ating unbelief sa ating buhay, hindi kayo mga disappointment natin. So ano bang gagawin natin para ito'y mapagtagumpayan? 不信仰に勝利する秘訣、それは御言葉を読み、御言葉を蓄えることです。 So to overcome yung unbelief natin, kailangan natin ngayon yung salita ng Diyos. ただ、この不信仰をね、なくしてください、信仰を与えてくださいと祈ってるだけではダメです。御言葉を毎日読むとき、信仰が生まれて育っていくんですね。 However, it's not enough para mag-pray natin na, Lord, tanggalin mo po itong aking unbelief. Kinakailangan for us, para matanggal yung unbelief, we need to feed ourselves with the Word of God every day. 御言葉の領域を実際に行っていくとき、そこが与えられてきます。 Dahil the moment na sinimulan natin ito at ating ginawa, yung ating binabasa salita ng Diyos, yun mangyayari na mawawala yung ating unbelief. もし自分の巨人、ジャイアンツが恐れとか憎しみとか自己憐憫とか人間関係とか、もしそういうものだったらどのように勝利することができるでしょう。 So for example, yung ating area sa ating buhay na nilalaban ay ating mga, yung anger, yung ating personal relation with other person, yung ating mga hindi magandang relasyon, paano ba natin ito mapagtatagumpayan? それは私たち神様と、ね、信仰の家族の交わりによって勝利できます。 So we can overcome also that one through our fellowship with the family of God. 人間関係に傷ついている人は人間関係によって勝利できるんです。 Kasi yung mga nasugatan dahil sa ating kapwa-tao, ito rin ay magagamot, ito'y gagaling din sa pamamagitan din ng ating pagkipagrelasyon sa ating だ kapwa-tao. から教会というのは神様の愛によって私たちがお互いに愛し合うリレーションシップを、ね、ここで、学ぶ、ここで得る場所です。 That's why it's very important thing. Kasi ma-acquire natin yung fellowship na yun through our fellowship with our family, yung mga member natin sa church. Dahil yung love na ating nararamdaman sa church, yun po ang nagmumolding sa atin para ang bawat isa sa atin ay makaranas ng pag-ibig. 人間関係に傷ついている人は交わりに入っていけませんけれども、
ね、勇気を持って交わりに入っていき、自分の心を開いて、自分の心の内を兄弟姉妹に、ね一緒にシェアしていくなら、そこに神様の解決、神様の愛、励ましが、ね、交わりの人々を通してそこに解決が与えられてきます。 Dahil yung mga tao na nasaktan o halimbawa nasugatan yung kanilang puso, ang makakagamot lang doon is para sila ngayon ay magsimula, makihalubilo. Dahil yung kanilang pakipag-fellowship, unti-unti nagagamot yung sugat na nalikha sa kanilang mga puso. 踏んだところ、信仰によって踏み入れていったところが勝利が与えられるんですね。 Because yung victory is may kakamit na natin not unless na ito ay i-claim natin, iapakan natin na step out with our foot. ちょっと逆さになってるけどね、経済が落ちてますけども、ね、もし経済的な不足とか経済的貧困があなたの敵巨人だったらどうしたら勝利できるでしょ Now, う if your giants also is related to the finance o kung ano mang problema sa financial na bagay, ano bang gagawin mo? ね、神様お金を与えてくださいって祈ってるだけじゃダメなんです、 So, it's not enough to pray that God give me money. ね、豊かになりたいですって言って祈ってるだけではお金はわ So, it's not enough to pray that Lord make me abundance in everything. 聖書では唯一語ってる原則があります。 So, there's a principle na itinuturo dito sa Biblia. たくさん種をまいたらたくさん収穫するっていうことです。 Ito yung principle na kung saan if you, kung magtanim ka ng maraming buto, marami ka ring aanihin. You will harvest enough also. たくさん与えるならば神がたくさんあなたに祝福を与えるということです。 If you will give more, you will also receive more blessing from God. あなたが、ね、自分の持っている水をまくならば神様がその水を満たすということです。 So the same din, lahat ng pag-aari mo, yun mo yung tubig na iyong ibibigay sa iba, ganoon din po ang Panginoong Diyos ang magbubuhos sa iyo, yung iyong ibinigay sa iba. この世の経済の法則ではなく、ね、天国の経済の法則を守るなら神様の祝福がやってきます。 Because if you will follow the principle, not of this world, but if you will follow the principle of God, mangyayari sa atin yung ganitong わ mga. かりますか？お金を与えてくださいって言っていて、もし与えない、まかないならば、ね、それは自分の信仰、行いによって入っていかないということですね。 Because although you're praying that, Lord, give me enough money para po ako lumago, pero di ka naman nag-step forward para ikaw ay magbigay. Ibig sabihin, hindi mo rin sinusunod yung pananampalataya, hindi mo sinusunod yung principle na tinuturo sa atin ng ating Panginoon. もしくは自分の人生の目的を知りたい。自分自身のアイデンティティは何だろう、ね、自分が今生かされている理由、自分がなすべき仕事は何だろう、それを探している人がいるならば、 Then, if there are person na ang kanya namang purpose nga is para alamin, ano ba yung purpose mo dito sa buhay? Ano ba talaga ang ibinigay sa iyo ng Panginoon? Bakit ka nandito ngayon sa mundo para mabuhay? 私たちは何をしてそれを見つけることができるでしょう。 So, ano ba yung gagawin natin para matagpuan natin? Malaman natin kung ano ang purpose natin, bakit tayo dito nabubuhay? それは奉仕です。 Ito po yung ating service. 神に仕えることです。 So, to serve God, 私たちは神に仕えるために作られているんですね。 because we're created by God para maglingkod po sa Kanya. 私たちの能力、タラントは神の国に仕えるために与えられています。 Yung ating ability, lahat ng mga bagay na binigay sa atin, ito ibinigay ng Diyos para gamitin natin din ito sa Kanyang kaharian. ね、以前話しましたね、1タラント、3タラント、5タラント与えられているしもべがいました。 So before, I told you the story na merong isang servant, o maraming servant na merong isang talent, merong dalawa, merong 5 talent. 彼らはそれを使っていくときに自分たちの、ね、すべき仕事、自分たちの、ね、与えられている証明、目的、ビジョンを見出していってどんどんそれを増やしていったんです。 So for them, para ma-increase yung talent na ibinigay, gamit nila ang sariling kalakasan, talent, lahat na mga ibinigay sa kanila para mapalago yung talento ibinigay din sa kanila. 神のために奉仕をしています。 So it's very important to please do the service for the kingdom of God. 奉仕の領域にもし入っていかなかったとしたら自分の人生の目的、自分の証明、コーリングを見つけることができます。 Because not unless you step out dun sa purpose o sa lugar na kung saan tinalaga ka ng Panginoong Diyos para dun sa kanyang service, hindi mo rin po mapufulfill yung talagang calling na ibinigay sa iyo. わかります。大きなことやんなくていいんです。小さなことに忠実なものはやがて大きなことを任せられる。これが聖書の原則です、 Ito yung principle ng Biblia. Not necessary na tayo gumawa ng dakila o napakaling bagay. Pwede tayong mag-start ng isang maliit na bagay as long na tayo ay nag-step out
sa ating sinasampalatayaan. もしね、私たちが愛している家族、ね、兄弟、自分の子供の救い、もしくは友人、ね、近所の人たちの救いを願っているならば、祈り続けているならば、 Or kung ikaw na may nagpapatuloy na pananampalataya para sa kaligtasan ng iyong mga mahal sa buhay, kaibigan, kasama sa trabaho, lahat ng mga kahalubilo mo sa araw-araw. 救われるためには何をすべきか、そうもうそれは簡単ですね。 So ano bang napakalang bagay na gawin mo para mga ito ay maligtas? Merong isang simpleng bagay na dapat mong gawin. 50年祈ってるだけでは救われません。 Hindi sila maliligtas kahit ikaw ay manalangin pa sa loob ng 50 taon. イエス様の愛を伝えて初めて救われてくるん So です it's very important for them to save is to start para mahebo yung love ng Panginoon para sila ngayon ay maligtas. 皆さん、自分たちがどんなに食事に招いたとしても、ね、映画に誘ってあげたとしても人は救われません、ね、神の御言葉を伝えるときに福音によって人々は天国に入ってくるんですよ。 Kahit anong gawin mong pag-invite sa kanila, pumunta sa kung saan sa mga lugar, not unless na may bahagi mo sa mga taong yun ang salita ng Diyos, hindi po sila makakapasok din sa kaharian ng Diyos. わかりますか？このようにヨシアはですね、イスラエルにヨルダン川を渡って一つ一つの敵を征服していきました。 So ang ginawa ni Joshua, siya ngayon ay sumulong, tinawid niya yung Jordan River, at unti-unti o isa-isa niya ngayon na tinalo yung kanyang mga kalaban. その敵のところに入っていったところがヨシュアに与えられていた。 At ang lahat ng lugar na kanyang ipinasok, yung lugar ng kanyang mga kalaban, yun po ay nakuha o nakamit talaga ni Joshua. そして神様の命令はここに書いている通りにですね、あなた方が足の裏で踏むところはことごとくあなたに与えよう。要するに、ね、あなたは全ての場所に入っていきなさいということです。全ての地を占領しなさいということです。 So ito yung sinabi ng Panginoong Diyos na iniutos mismo kay Joshua, lahat ng aapakan ng iyong paa, yun ay mapapasayo. Ibig sabihin, lahat ng lugar na dapat niyang puntahan, ito'y dapat na kanyang sundan upang ito ay kanyang makamtan. なぜ全部占領しなければならないんですか？なぜ全部の敵を倒さなければならないんですか？ Bakit kinakailangan na puntahan nila o pasukin yung lugar ng kanilang mga kaaway? 1、2、3個取ったからもういいと言ってたらですね、ここの巨人たちがいつか力をつけた時に自分たちを襲ってくるんですよ。 Hindi po pwede kasi na kunin mo lang yung 3 lugar upang ito'y mapagtagumpay. Iwan mo yung dalawa. Kasi yung dalawa na yon, meron talagang time na sila ay nakaipon ng lakas at kulit, lalabanan ka hanggang sa mabawi muli yung iyong kinuha din sa kanila. ここの偶像礼拝の神が、ここの会員の神たちがやがて襲ってきてイスラエルたちに、ね、イスラエルの人に偶像を教え、会員を教えていきます。 Dahil nangyari ito sa Israelita na iniwan nila yung idol worship, pati yung mga immorality na pumawa. Ano nangyari sa Israelita? Dumating din ang time na sila ngayon ay nahaluan din ng ganong klase. 私たちクリスチャンの戦いも同じです。一つ二つ救いがあって神様の、ね、コーリングが分かったからそれでいいと言っていたら、私たちの信仰はやがてここから破れていきます。 So the same also with our Christian life. Hindi lang enough na ligtas na tayo, hindi yun enough na tayo ngayon ay na-serve na natin yung calling ni God sa atin. Iiwanan natin yung ibang mga bagay. Then later on, yun din mismo ay tatatag at yung ating inihayag sa ating sarili, mawawala yun at babalik din tayo sa dati nating buhay. 神様の命令はこうです。私が与えようとしているすべての祝福を勝ち取りなさいということです。 Sabi ng Panginoon is, kunin mo o tanggapin mo lahat ng mga bagay na ipinangako ko sa iyo. ということでですね、今年の目標をもう一度シェアしていただきます。次のスライドに。 So this Next is slide, please. our vision for this year 2015, which is, ito po isasummarize ko dito. そこにですね、今年のビジョンのペーパーを用意してあるんですけど、今度のアニュアルミーティングの時にそのことをお話ししますけれども、今年2015年のビジョン、ね、そのことを私これから5週間にわたって一つずつメッセージで話していきたいと思います。 So lahat ng vision na tinasulat po sa pamphlet natin at i-discuss ko po ito sa ating annual meeting. So makikita natin yung 5 steps wherein every Sunday, ito po yung magiging message natin. 私たちの信仰が成長して成熟の段階に入っていくために必要な、ね、勝利すべきここがエリア、テリトリーですね。 So for us to be a spiritual matured, meron pong 5 steps para mapagtagumpayan natin yung lahat ng area sa ating buhay. 一つ目は
毎日の聖書を読む、祈る、賛美をする、礼拝する習慣を自分のものとしていくという段階です。 So number one is to step out into mature devotion. Is yung daily prayer natin, pagbabasa ng salita ng Diyos, wherein doon tayo ay lalago unti-unti hanggang ito'y magiging ugali na natin sa pang-araw-araw natin buhay. 毎日、日曜日教会に来るだけではなく、毎日礼拝するというエリアを獲得する戦いですね。 So not only to go to church every Sunday, but ito yung battle natin na gagawin natin araw-araw. 2つ目は奉仕のエリアです。 So number two is yung ating service, yung area of service. 自分たちの、ね、タラントはそれを用いていかなければ自分たちのコーリングとかビジョンは分かりません。 So not unless na malaman din, na gawin natin o i-implement natin yung mga talent na binigay sa atin, hindi po natin malalaman kung ano yung calling o ibinigay sa ating misyon ng Panginoong Diyos. 3番目は捧げ物、捧げることに対して私たちは成長しなければなりません。 So number three is yung ating offering. Not unless we offer our sacrifice, hindi po tayo talaga magiging matured. 私たちはクリスチャンになるとき、なったばっかりのクリスチャンというのは与えられることによって成長してきます。 Dahil yung mga bagong Kristiyano, sila ay lumalaki o lumalago sa mga bagay na ibinibigay sa kanila. 救いが与えられます。 First is yung salvation. 人々から励ましが与えられます。 So number two is yung kanilang encouragement from the other そして church 人々か member. ら愛を与えられます。 Then yung love na isinishare natin dun sa taong yon. だけどそこでとどまっていたらいつまでも赤ちゃんの信仰です。 But if you will stop on that stage or yung level na yon, yung Christian na yun is kahit ano pa mang tagal ng panahon, siya magiging baby Christian pa din. 大人と子供の違いというのは子供は与えられることで成長するんですけども、大人という人は人々に与えるようになった人が大人です。 So ang pagkakaiba sa matured at saka yung sa baby, yung mga baby Christian doon sa pangako. モーセは荒野で死ななければならなかったんです。 So para nakaset na siya na dapat is mamatay siya talaga doon sa disyerto. なぜかというと、モーセは立法のシンボルだからです。 Why? Because Moses is just a symbol of law. 立法の行いによっては約束の地に入ることができない。 Because through the deeds of law, we cannot or nobody could enter to the promised land. 約束の地に入るためには私たちにはイエスやヨシュアが必要です。 So for us to enter the promised land, it's very necessary. イエス・キリストに従っていかなければ約束の地に入ることが So できません。 meaning we need to follow our Lord Jesus for us to enter to the promised land. 入るだけではない。ヨシュアのしたことは約束の地を所有したということです。 So this is not just to enter, but to ipinangako ng Diyos through Joshua is to claim, ibig sabihin, makamit natin yung pinangako. ヨシュアに従うとき、イエスに従うとき、私たちは御言葉を行うとき、ね、約束を、御言葉の約束を所有できるということなんです。 So to follow the Lord, or to follow Joshua, ibig sabihin, yung kung ano ang ipinangako niya sa kanyang salita, yun po ay ating makakamtan. モーセというのは御言葉の象徴です。 So, because the Moses is just a symbol or symbolize the word. 皆さん御言葉信じてますよ So, ね。 naniniwala tayo sa salita ng Diyos, di po ba? 御言葉の約束によって私たちは救われたんです。 So, tayo naligtas dahil sa pangako ng salita ng Diyos. だけどなぜ旧約聖書だけで、ね、十分でなかったんでしょう。 However, bakit hindi enough yung salita o yung law na nasusulat sa Old Testament? なぜなら旧約聖書というのは約束とビジョンを与える書だからです。 Why? Because yung Old Testament is just to give us yung promise as well as yung vision na dapat nating sundan. だけど救いが完成するためには、ね、新約聖書が必要でした。 But to complete or to make the promise perfect is napakahalaga ng part ng ating Panginoong Jesus. 神の約束とビジョンはイエス・キリストによって、新約聖書によって、ね、It is finished 完成したんですね。 So ito yung sinabi nga ng ating Panginoong Jesus. For them, para makomplete yung pinangako sa lumang tipan, kailangan ang bagong tipan na kung sa ating Panginoong Jesucristo, kinumpleto niya lahat. Kaya sabi niya, it is finished. イエス様、神様が命じたのはですね、いよいよモーセが死んだ。あなたはこのヨルダン川を渡って私が、あなたに与えようとしている場所に行きなさいということです。 So ito yung sabi ng Panginoon dito kay Joshua, ang aking alagad na si Moses ay patay na. Pero ikaw mauna, papasok kayo ngayon dun sa lupang aking ipinangako. 皆さん知ってますか？そのカナンの地というのはですね、
巨人の種族がいて、もうね、2メーター、3メーターになるような人々がいたと聖書に書かれています。その巨人の地に入っていって、その人たちと戦い、その地を全て征服しなさいと言ったんですね。 So nabasa natin sa Old Testament kung ano sinasabi ng Panginoon. Inihayag niya doon na yung land of promise, ayun yung mga tinitirhan ng mga giant, 2 meters o 3 meters, balalaking mga tao.